Nagpaplanong magkasa ng panibagong tigil pasada sa Metro Manila ang grupong Piston. Kaugnay pa rin ito ng kanilang hirit na ipagpaliban ang January 31 deadline para sa franchise consolidation. Ayon kay Piston President Modi Floranda, umaasa rin silang maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para sa kanilang petisyong ipatigil ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Tiyak din ng grupong babiyahe pa rin sila kahit pa may bantang hulihan ng LTFRB. Una nang nanindigan si LTFRB Chairman Teofilo Guadis na kansilado na ang prangkisa ng mga jeep na hindi sumama sa consolidation simula sa Pebrero. Kaya maaari silang hulihin sa pagmamaneho ng kolorum na jeep. Handa naman ang LTFRB sa planong tigil pasada. Kabilang na ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga apektadong commuters. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa mga otoridad sa Iran kaugnay sa tinangay na oil tanker Lulan ang 18 tripulanting Pinoy. Ayon sa DFA, hinihintay na ang opisyal na report ng Philippine Embassy sa Iran at Iranian Embassy dito sa bansa sa kondisyon ng mga Pinoy. Hinijack ng armadong grupo ng Iran ang oil tanker na Marshall's Islands flag vessel St. Nicholas na kinumpiska umano ng Amerika noong nakaraang taon. Nasabat ng US sa isang sanctions enforcement ang naturang barko na naglayag gamit ang ibang pangalan. Kinundina ng Washington ang pag-atake. Matatanda ang 17 tripulanting Pinoy din ang biyag pa rin ng Houthi rebels sa Yemen na nang hijack sa kanilang barko sa Red Sea noong Nobyembre. Sa labas ng bansa, sa ikalawang sunod na araw, muling nagpakawala ng airstrikes ang Amerika laban sa Houthi rebels sa Red Sea o sa Yemen. Ayon sa Amerika, natamaan ng airstrike ang radar site ng militanteng grupo. Ito isang araw matapos ang 73 airstrikes ng US at Britain sa Yemen, kung saan 5 Houthi fighters ang nasawi. Pinanindigan naman ni US President Joe Biden ang pag-atake at tinawag na teroristang grupo ang Houthi rebels. Matandang naglunsad ng maraming pag-atake sa Red Sea ang grupong Houthi para ipatigil ang ofensiba ng Israel sa Gaza. Samantala, hati naman ang ilang European nations sa pag-atake ng Amerika sa Houthi rebels. 10 bansa kabilang ang Netherlands, Germany at Canada ang pumirma sa joint statement na sumusuporta sa pag-atake sa Yemen. Samantala, 3 bansa naman ang umalma sa pag-atake. Git ng Italy, Spain at France, kailangang matigil ang agresibong kilos ng militanteng grupo nang hindi nagbabadya ng panibagong gera sa rehiyon. Hawak ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang mga resibong nagpapatunay na nakatanggap umano ng pera ang mga alkalde para sa pagpapapirma ng mga botante para sa isinusulong na People's Initiative sa paraan ng pag-amyenda sa saligang batas. Sinabi sa teleradyo serbisyo ni Representative Lagman na hindi na ito may tatanggi ng Ako Bicol Party List dahil ito'y nasa papel na. Dagdag pa ni Lagman, handa ring magsalita ang 3 alkalde sa kanyang distrito pero tinatakot na anya sila. Susubukan naman ni Lagman na iharap sa media ang mga alkalde. Una nang iginiit ni Garbin na nananatiling imaginary ang mga paratang ni Lagman dahil wala naman itong ebidensya. Kumbinsido si Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares na ginamitan ng public funds ang mga advertisement para amyendahan ang konstitusyon. Ayon kay Colmenares, maging ang pangangalap ng firma para maisulong ang People's Initiative na paraan ng pag-amyenda sa saligang batas ay well-funded din. Naniniwala rin ang dating mambabatas na organisado at may timeline na sinusunod ang mga nagsusulong ng tsa-tsa kung saan ihahain ang petisyon ngayong Enero at pagdating niya ng State of Nation Address ni Pangulong Marcos sa Hulyo ay tapos na ang referendum at naamyenda na ang konstitusyon. Iginit din ni Colmenares na paulit-ulit nang inihain sa Kamara ang pag-amyenda sa konstitusyon pero hindi umuubra dahil walang suporta sa taong bayan dahil nakikitang sariling interes ng ito ng ilang mababatas na nagsusulong ng term extension. Kinumpirma ng Partido Manggagawa na alkalde mismo ang nangunguna sa People's Initiative sa Romblon. Sinabi sa teleradyo serbisyo ni Wilson Fortaleza ng Partido Manggagawa na inamin mismo sa kanila ng isang mayor sa isang bayan sa Romblon na ito mismo ang nangunguna sa inisyatiba at tanging pagkakasangkot ng pera lang ang itinatanggi nito. Pero gate ni Fortaleza, may mga ulat silang natatanggap sa ibang barangay na may perang sangkot sa ganitong uri ng inisyatiba. Dagdag pa ni Fortaleza, ipinaliwanag ng alkalde na nais nitong baguhin ang konstitusyon kaya ginagawa ang inisyatiba sa bayan. Inireklamo ng ilang overseas Filipino workers ang nakahold na balikbayan boxes sa isang cargo forwarding firm sa Las Piñas.
Umalo na sa halos 100 OFW ang hindi pa rin nakatatanggap ng mga balikbayan boxes mula Dubai na ipinadala pa noong 1 taon. Ayon sa mga OFW, hindi ito nire-release dahil kinakailangan umanong bayaran muli. Samantala, iginit naman ng Bureau of Customs na illegal at hindi nararapat ang ginagawa ng naturang cargo forwarding company sa Las Piñas. Maaari lang patawan ng kasong kriminal ang forwarding companies dahil sa pagpigil sa balikbayan boxes. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kumpanya tungkol sa pag-hold umano sa balikbayan boxes. Sa Cebu, nagtalaga ang Visayas Command ng higit 1,000 sundalo, Reservists at Reserve Officers Training Corps o ROTC cadets para umagapay sa seguridad sa pista ng Santo Niño de Cebu at Sinulog Festival mula January 11 hanggang January 21. Ayon kay Viscom Chief Lieutenant General Benedict Arevalo, gumagawa sila ng hakbang para maiwasan ang anumang banta sa pagdiriwang sa harap ng inaasahang maraming debotong dadagsa. Ayon kay Arevalo, magbabantay ang puwersa ng militar sa Penitential Walk, Sinulog sa Kabataan sa Takbayan, Fluvial Procession at Sinulog Grand Parade. Wala naman anyang namomonitor na anumang banta sa pista. Abangan! Reaksyon ni Representative Franz Castro sa pagkakabasura ng kasong grave threats na inihain niya laban kay dating Pangulong Duterte. Sa mga certified Swifties, University of the Philippines, Diliman, mag-aalok ng kurso tungkol kay Taylor Swift. Ang detalye sa pagbabalik ng headline ngayon weekend. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend. Deserve mo talagang magkaroon ng panalong diskarte. Inspirasyon at gabay nyo sa pagmamanage ng inyong kaperahan para tayo ay umahon. Marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa kaperahan. Kasama sina May Valle Siliza Siyempre dapat panalo ang diskarte mo sa buhay para umahon ka. at Salve Doctrito. Lagi naman tayo may pinagdadaanan sa buhay from time to time. Okay lang yan. Kaya tutok na tuwing Linggo, 9:30 a.m. sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Tao po. Tao po. Tao po, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing linggo at patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Tuwing linggo, 2:15 ng hapon sa A to Z. May kasama ka tuwing Sabado ng gabi sa Teleradyo Servisyo at DWPM. Radyo 630. Una ang seguridad mo sa Spot Report. Spot Report. Kasama si Jeff Caparas. Alas 6:15. Ramdam ang pinagdadaanan mo sa Feel Kita. Feel Kita. Kasama si Stargazer. Stargazer. Alas 7. Sabayan ang musikang hatid ng A-Pops Playlist. Kasama si Pops Eric Galang, alas 8:30. Hindi ka na nag-iisa sa Teleradyo Servisyo at DWPM. Radyo 630. Ito ang DWPM 630 para sa mamamayan. Nagbabalik ang Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Headline ngayon weekend.